source of income nila, O God, trabaho man ito o business, O God, hallelujah. At ibalik ito, Panginoon, sa bawat anak mo ng siksik-liglig at kumaapaw, O God, hallelujah. Binabalik namin lahat ang kapurihan sa pangalan mo lamang, Jesus. In Jesus' name we pray, Amen. Praise God. Thank you, Sister Rain. And handa na po ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah. Tinatawagan ko po, Sister Ella, para tayo pangunahan sa ating pagpupuri. Amen, mga kapatid. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, hindi tayo nakarating dito dahil sa sarili nating kakayanan, kundi sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. At sa umagang ito ay malaya
kapado ng ating Panginoon. Hallelujah, ay tunay at tapat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Deserve ng ating Panginoon na mabigyan siya ng mataas na papuri. Hallelujah. Papuring nagmumula sa ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Come on. Hallelujah. Napakabuti mo. Hallelujah. Patuloy kong sambahin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, ngayon, kailan pa man sa buhay ko sama. Come on. Sige mga kapatid, patuloy kong papurihan ang Panginoon. Hallelujah! 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 Jesus! Karapat-dapat kang tumanggap, Panginoon, ng papuri mula sa iyong pangalan. Come on! Hallelujah! Napakabuti mo. Hallelujah, hallelujah. Yeah. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Hallelujah. Habang nakataas ang iyong mga kamay. Hallelujah. Patuloy nating awitan ng pasasalamat, ng pagpupuri ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming alay mula sa aming mga puso. Hallelujah. 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 Huwag mong pigilan. Huwag po nating pipigilan ang presensya ng ating Panginoon. Sige mga kapatid. Come on. Hallelujah. Come on. Yes. Hallelujah. Come on. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Hallelujah. Jesus. In the name of Jesus. Come on, Asian family. Hallelujah. Itaas mo lang ang pangalan ng Panginoon. Ibababa niya ang kanyang presensya. Ibababa niya ang kanyang presensya. Come on. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, Jesus. Kailan pa sa buhay ko sapat, napakabuti mo. Kabuti mo. Hallelujah. Hallelujah. Sige mga kapatid. Hallelujah. 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 Napakabuti mo. Come on. Sige mga kapatid. Sambahin mo ang Panginoon. Hayaan mo sa oras nito na ang pangalan ng Panginoon ang maluwalhati. Na ang pangalan ng Panginoon ay madakila. Hallelujah sa lugar nito. Sa buhay
ng bawat isa atin. Ang Panginoon ay dakilain at luwalatiin. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Yes. Hallelujah. Come on. Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Come on. In the name of Jesus. Oh, ngayon, kailan sa buhay. Hallelujah. Sige. Ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa biyaya. Sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Patuloy mong pinaparana sa iyong mga anak ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Hallelujah! 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 Jesus! Hallelujah! 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 Praise God! Sambahin ka, Panginoon. Luwalhati, magpapasalamat, O Diyos, ay mula sa iyong mga anak. Tanggapin mo, Panginoon, sa mga oras nito. Praise God, ang aming haing buhay. Ang aming haing, Panginoon. Hallelujah! Tanggapin mo, Panginoon. Let's open our hearts. Let's open our hearts, mga kapatid. In the name of Jesus. Hallelujah. Hayaan natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Makakilos sa bawat sa atin. Just open your hearts. Just open your hearts. In the name of Jesus. Hallelujah. Tutugunin ng Panginoon ang pangangailangan mo. Praise God. Just worship His name today. In the name of Jesus. Malaya natin iunat ang ating mga kamay. Just lift up our hands to the Lord. Amen. Hayaan natin iunat ang ating mga kamay. Pasimulan mong sambahin ang Panginoon. Pasimulan mong purihin ang Panginoon. Pasimulan mong isigaw ang mga papuring awit, mga papuring pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng Panginoon. Sige, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Isigaw mo sa Panginoon. Hallelujah! Salamat, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Come on. Hallelujah. In the name of Jesus. Just worship the name of Jesus. Just worship the name of Jesus. Come on, same family. Hallelujah. Huwag mong intindihin yung katabi mo. Hallelujah. Ang intindihin natin ang pagpupuri natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Come on. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. Just worship. Hallelujah. Just worship the name of Jesus. Purihin mo lamang ang pangalan ng Panginoon sa kanyang
kadakilaan, sa kanyang kabutihan. Yes, come on, hallelujah. 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 Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, siya ay Diyos. Hallelujah. Siya ay Diyos na nagpala sa iyo, na nag-ingat sa iyo. Hallelujah. Na naging mabuti sa bawat isa sa atin. Ito lamang ang ating maigaganti sa Panginoon. Just worship. Hallelujah. Just worship the name of the Lord. Come on, in the name of Jesus. Sige mga kapatid, huwag po natin pipigilan na. Narito ang pagkilos ng Panginoon. In the name of Jesus. Sige. Yerobo hayasaka. Yerobo yasaka. Yerobo yasaka. Come on, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Huwag mong pipigilan. Hallelujah. Huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan. The presence of the Lord. Hallelujah. Ay nasa ating kalagitnaan. In the name of Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on. Yes. Hallelujah. Sige mga kapatid. Bigyan natin ng puwang ang pagkakataon nito. Amen. Na lahat tayo'y tatanggap ng milagro galing sa Panginoon. Lahat tayo tatanggap ng biyaya at presensya ng Panginoon. Just worship Him today. Come on. In the name of Jesus. Let's enjoy the presence of the Lord today. Come on. Just worship the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige. In the name of Jesus. Hallelujah. Mayroon kang kalayaan na sambahin ng Panginoon. Oh, hallelujah. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. We magnify your name. Hallelujah. Sige mga kapatid, narito ang pagkilos ng Panginoon. Just worship the name of Jesus. Hindi tayo magmamakaawa, kundi tayo'y magpupuri lamang, kundi tayo'y mag-worship lamang sa Panginoon. Itaas mo lamang ang pangalan ng Panginoon at ibababa na ang kanyang presensya sa mga oras nito. And do believe, kapatid, the presence of God is still here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Pag-alapin natin ang ating pagpupuri. Paapuyin natin ang ating pagsamba sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag tayong papayag. Hallelujah, na hindi aapoy ang pagsamba mo sa Diyos sa araw nito. Sige. In the name of Jesus, come on. The presence of the Lord is still moving right now. It's still overflowing right now. Come on. In the name of Jesus. Sige mga kapatid, wala pong lalagpasan ng Panginoon. Wala pong lalagpasan ng Panginoon sa gusaling ito. Lahat ay tatanggap. Iunat mo lamang ang iyong mga kamay. Sambahin mo lamang ang Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes. Come on. Come on. Hallelujah. Yes. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige mga kapatid.
Stay in the presence of God. Stay in the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Oroboya sakya. Yeroboya sakya roboya. Come on, Asian family. Ito lamang ang isang trademark ng mga apostolikong mananampalataya. Kung paano sumamba, kung paano magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And this is our weapon. Hallelujah. Worship. Hallelujah. If you want victory, if you want breakthrough, if you want blessing, just worship in the name of Jesus. Come on, Asian family. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Come on, Asian. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Banggitin natin yung mga salitang papuri. Banggitin natin yung salitang pasasalamat, kabutihan ng Panginoon. Hallelujah, na hanggang ngayon, iniingatan ka niya, pinagpala ka niya. Hallelujah, prinubide na lahat ng pangangailangan mo. Praise God, and this is the time, this is the place, mga kapatid, na ibigay natin ang lahat ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Sige! Praise God! Glory! Praise God! Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon. Salamat sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon. Tinanggap mo ang aming papuri. Tinanggap mo ang aming pagsamba. Tinanggap mo ang aming pagpapasalamat. Hallelujah. Tinanggap mo ang aming pagpalakpak. Lahat, Panginoon, sa iyo lamang, Ama. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yung magandang palakpak sa Diyos. Yes! Hallelujah! Yung palakpak sa Panginoon. Amen! 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 Praise God! Natin magsabing, thank you, Jesus! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Pinatibay tayo ng Panginoon, pinatitibay tayo ng Diyos. Huwag tayong aalis sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong aalis sa apoy ng Panginoon. Hallelujah! Stay in the presence of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Praise God. Alam ko, mga kapatid, lahat tayo ay preparado na makinig ng salita ng Panginoon. Lahat tayo ay pinagpala, mga kapatid. Praise God. Binigyan tayo ng kamay, binigyan tayo ng paa, binigyan tayo ng kompleto, mga kapatid, mga sangkap sa katawang ito. Kaya wala tayong dahilan na ito lang ako. Wala ako, kulang ako. Wala po, mga kapatid. Dahil binigay na ng Diyos sa atin. Amen? Praise the Lord. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Sa mga handa na, mga kapatid, ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Romans chapter 1 verse 15 and verse 16, mga kapatid. Napakabuti aking Diyos. Praise God. Sabi diyan, mga kapatid, Romans chapter 1 verse 15 hanggang 16.
Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral. Ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Let's pray. Panginoon, salamat sa iyong malayang pagkilos, salamat sa iyong presensya. Narito kami, Panginoon, muling nagpapakumbaba. Hallelujah. At nahayag ang iyong mga salita, Panginoon, sa oras nito. Panginoon, nakikita mo aming pangangailangan spiritual. Hallelujah. Ikaw ang magpuno. Ikaw ang patuloy na mag-supply, maggawad sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Hallelujah. Let the word of God, Panginoon, change us. Bless us, O Lord. Renew us. Hallelujah. Lord, inakin namin ang tagumpay. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Kamayan mo ang katabi mo. Sabihin mo yung salitang mission. Amen. Praise God. At palay po kayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Praise God. Nais kong dalhin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, the spirit of mission. Amen? Tayo mga kapatid, mayroon po tayong mga misyon. Mayroon tayong goal. Sa buhay na ito, hindi lamang puro isipin natin blessing, 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 blessing. Ang goal natin sa buhay na ito, amen, ang pinakang layunin kung bakit tayo narito mga kapatid, because, amen, of souls. Amen? Narito tayo mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, Ecclesiastes, fear God and obey His commandment. This is the whole duty of man. Fear God, matakot sa Diyos, at sundin ang kanyang mga utos. Lahat magsabing amen. Sa lahat mga kapatid ng organization, sa lahat ng mga grupo, sa lahat mga kapatid na samahan, mayroon po lagi silang goal. Mayroon po lagi silang mission. Amen? Amen po ba? Praise God. Sino dito yung mga nanonood ng mga pelikula na, sino nanonood dito kay yung si Possible, ayun, Mission Impossible. Sino dito yung nanonood? Wala. Praise God, si Rainier lang. Praise God. May mga mabibigat na mission, mapatid, na ibinibigay sa kanya. At siya lang ang nakakagawa. Hello? Praise God. Siya lang ang nakakagawa, mga kapatid. But, hindi tayo yung mga artista. Hindi tayo nasa pelikula, mga kapatid. At wala tayo sa pelikula ng buhay. Amen po ba, mga kapatid? Tayo po ay nasa realidad na buhay. Tayo po, mga kapatid, amen, ay pagmamayari na ng Panginoon. Wala na tayo sa dati nating buhay. Kaya ang mission natin na ngayon, mga kapatid, is to preach the gospel of Christ. Ipangaral ang salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Church, we are in the era of global evangelization. The Philippines is second to the Lord in sending missionaries. Sikat po ang mga Pinoy sa ibang bansa. Kapag sila ay nangangaral, talagang grabe yung paggamit ng Panginoon sa kanila. Kaya huwag tayong magtaka kapag marami pong tatawagin ng Panginoon sa lugar nito na mag-misyon doon sa ibang bansa. Kung hindi man sa ibang bansa, dito sa barangay, gagamitin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin
Hindi ako pastor, hindi ako magmisyon. Magmisyon po tayo. Tayo po ay binigyan ng mandate ng Panginoon according sa Mark chapter 16 verse 15. Humayo kayo at inyong ipangaral. Sinabi, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Wala pong sinabi diyan, humayo kayo. Balik mo. Tagalog. Balik mo doon. Wala pong sinabi diyan na mga pastor lang. Hello? Wala pong nilagay diyan ng mga pastor lang. Wala pong nilagay na mga workers. Wala pong nilagay na mga teachers, leaders. Kundi sinabi diyan kayo, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. At inyong ipangaral ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoon. Pastor, ako, kasama ba ako doon? Yes. Lahat po tayo kasama sa inutusan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Pastor, bisita ako. Yes. Tayo po, mga kapatid, once na nakilala natin ang Panginoon, mauunawaan natin na kasama tayo doon sa inutusan ng ating Panginoon. Praise God. Pag naipangaral sa iyo ang salita ng Panginoon, tinanggap mo ang salita ng Panginoon, obligado po tayo, amen, na ibahagi din ang salita ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Sino dito ang may Bible? Amen? Praise God. Huwag nating ikahiya ang magdala ng Bible. Praise God. Ang sino mang ikinahihiya magdala ng Biblia, sabi ng Panginoon, ikakahiya ko rin sa pagdating doon. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong mahiya. Mag-invest tayo sa salita ng Panginoon. Hindi naman masama na nasa cellphone Bible mo, na nasa tablet yung Bible mo. Mas maganda rin, mayroon tayong hard copy. Naunawaan po natin, mga kapatid. Lalo na sa mga leaders, sa mga nag-i-exhort, sa mga nag-preach, lagi po natin dadalhin ang ating Biblia. Ang sabi dito, mga kapatid, the scope of our ministry is not limited to only the barangay or the one town, not even to only one country, but throughout the world. Amen? Throughout the world. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, magpagamit tayo doon, mga kapatid. Praise God. Pero wag nating kakaligtaan ang sarili nating pamilya. Amen? Yung pamilya natin, huwag nating hahayaan na hindi sila makarinig ng salita ng Panginoon. Acts 1, verse 8. Ang sabi po dyan, mga kapatid, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko. Una, Jerusalem. Represent, kapatid, our family. At sa buong Judea, yung mga kaklase natin, yung mga kaibigan natin, at sa Samaria, yung medyo malayo na sa atin. Yung mga hinahayuan na natin. At hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Amen? Pinakang priority natin ang ating family. Amen po ba, mga kapatid? Naligtas nga yung mga binahaginan mo, pero yung pamilya natin, hindi natin nabahaginan. Hello? Naligtas nga sila, mabait ka nga sa kanila, pagdating sa pamilya mo, pabaya ka naman. Dapat ang pamilya natin, isisecure natin sa presensya ng Panginoon. Pastor, ayaw talaga, huwag tayong titigil. Amen?
Praise God, makapangyarihan ng Diyos natin, kayang palambutin, kayang baguhin ang matitigas na puso. Amen po ba, mga kapatid? Ang sabi dito, mga kapatid, this time, let us be reminded that we have a purpose. We have a mission, mga kapatid. Meron tayong mission, mga kapatid. Sa mga susunod, magkaroon tayo ng training program na ibahagi kung paano ibahagi ang salita ng Panginoon. Lahat, mga kapatid, kailangan matuto kung paano mag-share ng Word of God. Alam niyo, mga kapatid, napakasarap mag-share ng Word of God. Hindi dahil sa haba, hindi dahil sa galing, kundi dahil sa galing ng Panginoon. Hello? Praise God. Hindi dito hinahanap ng Panginoon yung galing natin. Yung hinahanap ng Panginoon dito, yung availability ng bawat isa. Magaling ka nga, magaling nga tayo, pero wala man tayong panahon to share the gospel. Nakuha po natin, mga kapatid. At huwag tayong makipag-away. Ito, may nangahamon ng santukan dito eh. Hoy! Huwag na po, mga kapatid, magpakabait na tayo. Amen? Brother Aaron, ha? Huwag kang maghamon. Amen? Huwag kayong maghamon. Mawawala ang record nyo. Praise God. Hindi lamang sila yung inuobliga na mangaral, yung mga nasa, kundi lahat tayo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? In preaching the gospel, Apostle Paul said that we should not be ashamed of the gospel of Christ. Huwag nating ikahiya ang ibahagi ang salita ng Panginoon. Kung may pagkakataon, mga kapatid, sabi nga ng Timothy, pangaral mo ang salita sa kapanahunan man o sa di kapanahunan, just preach the word. Kung may mga pagkakataon, mga kapatid, na talagang napipil mo, sinasabihan ka ng Panginoon, ang Spirit ng Panginoon, huwag tayong mahiya. Laksan natin ang ating puso. Laksan natin ang ating loob. Ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Tayo ang kailangan nila. Amen? Tayo ang kailangan, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Mga kapatid, tayo yung gagamitin ng Diyos to reach them, na sila'y madala, makakilala sa Panginoong Jesucristo. Sabi pa po dito, mga kapatid, because it is the power of God to salvation. The apostle was not embarrassed of the gospel. Church, do not delay the mission. Huwag nating hayaan, isang tabi, ipabukas na lang. Praise God. Kung kailan nangangailangan ng mga tao ng salita ng Diyos, doon natin i-share ang gospel ng Panginoon. Praise God. Kailangan po lahat tayo matuto, mga kapatid. Amen? Hindi ibig sabihin, drummer ako, hindi ko kailangan mag-mission. Hindi ibig sabihin, pianista ako, mga singers, hindi dapat ako, kailangan dito lang ako. No! Usher ako, kailangan meron tayong mission. Kasama tayo sa mission ng Panginoon. Amen po ba? Meron bahagi tayo doon sa mission, sa purpose ng Panginoon, mga kapatid. Dahil ito yung pinakang layunin natin. Ito yung goal kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Na hindi lang tayo ang maligtas, kasama dapat ang pamilya natin, mga kaibigan natin, doon sa mga malalayong lugar, saan man tawagin ng Panginoon, hanggang sa kahuli-hulihan ng gana ng lupa, kung saan tayo dadali ng Panginoon, magpagamit po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Now, sabi dito, mga kapatid, in John chapter 4, verse 35, say not, yea, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields,
For they are white already to harvest. Amen? Hinog na po mga kapatid. Marami nang naihinog. Nandyan yung maya. Gusto nilang kainin lahat ng mga hinog na. Mga mananakmal. Kailangan mataniman natin sila. Ma-harvest natin sila. Ma-harvest natin sila mga kapatid. Kasi hinog na eh. Amen? Hinog na mga kapatid. Nasa huling kapanahunan na tayo, ang trabaho natin, harvest. Harvest time na tayo mga kapatid. Praise God. Kaya mga kapatid, lahat tayo matututo. Praise God. Matututo tayo mag-share yung mga panimulaing pagtuturo. Ano ang Bible, mga kapatid. Hindi dahil sa leader ako. Yes, kailangan natin yun. Amen? Kailangan natin yun, mga kapatid. Naalala ko, mga kapatid, nung ako ay, ito mga kapatid, nung nakaranas lahat ng naging mainit, grabing init sa Panginoon. Halos lahat ng tao, talagang, hello. Yung iba nga, gusto mag-Bible school eh. Dahil sa umaapoy, talagang hindi mo mapigilan yan. Talagang ganyan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Pero pag tayo'y na-guide, tayo na itama, gagamitin tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon. Praise God. Nung ako ay bago mga kapatid, ang init namin mag-share. Praise God. Yung preacher natin December, bunga po namin yun. Yung youth director na siya ngayon sa section 1 o section 3 ng sa Sorsogon, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, yung love namin na ibahagi yung word ng Panginoon, hindi ko alam kung paano ibinigay yung salita ng Panginoon. Basta lang, bawat buklat ko mga kapatid, tumatama doon sa pangangailangan mo. No? Kaya doon sa bulan, bulan, alam mo yan, bulan. As kami Matnog. Kami nag-church kami sa Matnog. At sabi namin, ni-refer namin siya doon ka sa bulan kasi doon siya nag-aaral. At mga kapatid, nagulat kami nung mag-wild TS, inaandun siya. Wow, sabi ko, grabe mga kapatid, ang Panginoon. Lagi siyang tumatambay sa bahay. Ang ginagawa namin, share. Si Brother Alvin, kung minsan ako mga kapatid. Pinagulat kami ngayon mga kapatid, na natili yung bunga namin sa Panginoon. Amen? Praise God. Naging pastor na, wow, naging secretary, naging youth director. So God be all the glory. Kasama ko po siya sa LDI. Wow. Amen? Patuloy natin i-cultivate sila sa prayer. Diligan natin sila, encourage natin sila. Take note, mga kapatid. Ang pag-win ng soul, hindi ito i-motivate natin sa simba ka, bibigyan kita ng pera. Simba ka, attend ka, papautangin kita. Hindi ganon ang pag-soulwin, mga kapatid. Hindi ganon ang pag-win ng kaluluwa, mga kapatid. Huwag natin silang sanayin na ganon ang motivation na sila'y lalapit sa Panginoon kasi na natutulgunan ng pangangailangan nila. Kailangan mas maganda matuto sila na umasa sa Panginoon, na magtiwala sa Panginoon. Yung po mga kapatid, ang ituro natin sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Alisin natin yung ganong sistema. Amen? Praise God. Nung kami ay nasa Kadiwa, example ko lang, si Kuya Andy. Ang bait niya mga kapatid, gusto niyang ibigay lahat. Lahat ibigay niya. Praise God. Kahit sinasabihan na namin, wag. Hindi ganun ang pag-win ng kaluluwa. Praise God.
Hindi tumagal, hindi nanatili yung kaluluwa ngayon, mga kapatid. Nung wala ka nang binibigay, hindi man magpakita na yan. Nakuha po natin, mga kapatid. Iba pa rin yung bunga ng panalangin. Iba pa rin kapag sa Diyos tayo umasa. Iba pa rin, mga kapatid, pag ang Diyos ang kikilos sa bawat isa atin. At isa pa, kailangan makita sa buhay natin yung i-share natin. Hindi yung napakabuti ng Diyos. Bawal mag-inom talaga, sabi ng Panginoon. Tapos tayo makita tayong tumatagay. Bawal, sabi ng Biblia, bawal magbisyo, manigarilyo. Pero pag uwi mo, ikaw yung nakikita na ninigarilyo. Hindi lalapit sa Diyos yan. Doon pa lang, tisod na yan, mga kapatid. Naunawa po natin, mga kapatid ko. Kailangan iingatan natin yung prinsipyo ng salita ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Ang sabi ng mga kapatid, hinog na, kailangan ng mag-aani. Hindi lamang pastor, hindi lamang mga preachers, mga leaders, kundi lahat ng tinawag ng Panginoon na narito ay obligado na gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? Lahat tayo, Brother Bento. Praise God. Sister Annabel, lahat tayo, mga kapatid. Sister Banji, lahat. Sister RB, lahat nandito. Brother Conrad. Sino pa? Lahat. Brother Gian. Lahat tayo. O, Brother J.A. Yung mga nagiging schoolmate mo ka. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Napakasarap maranasan ang presensya ng Panginoon. Ang buti ng Panginoon. Praise God. Gamitin nyo yan para mag-win ng kaluluwa. Hindi para kayo i-win nila, mga kapatid. Driver ka? Brother Brendo? Praise God. Alam mo, sa pagiging driver, kailangan mo may kausap. Napakahirap sa isang driver na laging tulog. Ay tripulante na laging tulog. Brother Rainier, pag siya ang kasama ko, mga kapatid, kwentuhan. Maya-maya mag-face mask na yan. Ako, delikado. Pag nag-face mask na yan ang Manny Pacquiao na mukha. Maya na, laylay na ang ulo niya. Kahit bako-bako yung kalsada. Amen. Kita nyo? Kadami ko ng video. No? Yun yung vlog ko, mga kapatid. Ang dami. Si brother niya. Laging bagsak si Pacquiao. Praise God. Di ba, Brother Brindo, napakahirap pag tinutulugan. Ang hirap. At nakakaya din sa driver mo. Naalala ko nang napunta kami ng Ilocos. Hindi ko na talaga kinaya. Tulog ako, mga kapatid. Wala na. Amen, Brother Brindo. Gamitin mo yung pagiging driver para mag-win ng kaluluwa. Sabihin mo lang, mahal tayo ni Kristo. Si Deacon Noel nga, nag-win ng soul, nag-preach ng Ano sabi ni Deacon Noel? 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan. Nandyan sa gitna. Amen. Pero may na-win, mga kapatid. Praise God. Word of God yun. Hindi babalik na walang bunga. Praise God, Brother Pinto. Lagi kang magdala ng Bible. Nandun sa, nakalagay doon sa video. Nakalimutan ko kasi ang Bible. Pag mag-drive ka, lagi kang magdala ng Bible. Sir Annabel, palalaan mo siya magdala ng Bible. Ayan na nga. Uy, napulot. Hindi niya binalik. Ibalik mo. Magdala ka, brother. Kailangan mo ng Bible. Sa atin lahat, kailangan natin ng Bible. Praise the Lord. Now, ang prayer request ng Panginoon ay manggagawa.
Kahapon, nagkwentuhan kami, ang dami namin natutunan. Praise God, gagawa na po tayo sa tulong ng Panginoon. Amen? Lahat tayo, hindi lamang po sila. Lahat tayo, mga kapatid. Amen? Marites ka, gamitin mo ang pagiging marites mo to share the Word of God. Embese, mga pangit na bagay, si Lord ang i-preach natin. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Kung saan tayo magaling, gamitin natin yan para ang Diyos ay mapakilala. Para ang salita ng Panginoon ay maibahagi natin sa mga tao. Gamitin mo yung minagaling natin, mga kapatid. Gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Every local church must be mission-oriented. Naniniwala ako, mga kapatid, na lahat tayo may salita na ng Panginoon. Alam na natin kung bakit nandito tayo. Alam na natin ang ating purpose, mag-win ng mga kaluluwa. Praise God. Huwag natin hayaan na matulog yung Word of God sa atin. Kasi lahat tayo binigyan ng Panginoon ng talents. May iba binigyan ng 3 talents, may iba binigyan ng 5 talents, may iba na isa lang ang talent na binigay. Pero hindi ibig sabihin isa lang yung binigay ng Panginoon na talento o talent, mga kapatid. Hindi mo na ipagamit sa Panginoon ang buhay mo. E paano, Pastor, pag wala? Hindi ako naniniwala na walang binigay sa iyo ang Diyos. Mayroong binigay ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mayroong binigay ang Diyos na talento. No? Huwag nating hayaan na babao na lang yan sa limot. Na mabao na lang kasama mo yung talento na binigay ng Diyos. Kaya mga batid, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon, mga estudyante, mga nag-aaral, yun po yung kainitan namin nung kami ay nakakilala sa Panginoon 2008, mga kapatid, nagdadala kami ng mga kaklase, nagba-Bible study kami sa room, mga kapatid. Minsan pa nga nandun, nakikipagdebate kami. Pero huwag nyo nang gagawin. Amen? Huwag nyo nang gagawin. Just share the word lang. Yun lang, mga kapatid. Is enough. Hindi mo na dapat hindi ka na dapat makikipag-away pa. Praise God. Kasi hindi mo na sila mawiwin eh. Hindi mo na sila maging kaibigan. Makita ka lang niya, iiwasan ka na. Pero pag yung relasyon na kuha mo, mga kapatid, na isabi mo yung katotohanan ng salita ng Panginoon, praise God, okay pa rin dahil mayroon tayong relasyon. Nakuha po natin, mga kapatid. Praise God. Nasabi dito, mga kapatid, every local church must be mission-oriented. Every pastor and every church member must be involved. Lahat magsabing involved. Involved. Yan. And missionary must be involved in missionary works. Millions are dying without Jesus. So let us, kapatid, not delay, amen, our involvement. Huwag nating hayaan ma-delay. Maraming tao na mamatay na walang Kristo sa buhay, na hindi tinanggap ang Panginoon. Tayo ang kailangan nila na sila po'y mabahaginan natin ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi ito, mga kapatid, millions are dying without Jesus. So let us not delay our involvement. For this is God's project. This is God's business. Amen? Ano yung ang business ng Panginoon? Mag-win. Project ng Panginoon, mag-win ng mga kaluluwa. Praise God. Ano pa po ang sabi dito, mga kapatid? Ministers are kingdom-minded. And kingdom-minded people are soul-oriented. Amen? Sabi ito, mga kapatid, somebody said, it is better for a ministry to die than to lose its purpose. Mas maigi, mga kapatid, na maging involved tayo doon sa ministry
sa purpose ng Panginoon kaysa mamatay ka na hindi nangyari sa atin yung purpose ng Panginoon. Yun, kapag hindi nangyari yung purpose ng Panginoon sa atin, tayo yung taong nabuhay sa mundong ito, na naging miserable ang buhay, mga kapatid. Papayag ba tayo na maging miserable na lang ang buhay natin? Na hindi naganap yung purpose ng Panginoon? Amen. We need, mga kapatid, na magkaroon tayo ng involvement sa gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lang magpakintab ng upuan, magtayo lang, hindi man nagpupuri. Kailangan involved tayo. Kahit sa pagpupuri sa Diyos, lahat ay involved. Amen? Lahat ay kasama, mga kapatid. Win souls for Jesus. That's the purpose why we are here. He came to seek and to save that which was lost. Narito siya para hanapin at iligtas ang mga nawala. And mga kapatid, regarding that, tayo yung mga anak ng Diyos na mga nawala. At nasumpungan ng Panginoon. Sister Rubilin, nasumpungan ng Panginoon. At hanggang ngayon sa biyaya, tulong ng Panginoon, papatuloy, mga kapatid. Brother Conrad. Amen? Nasumpungan ng Panginoon. Amen? Praise God. Maging pagpapala tayo, maging ilaw tayo, maging liwanag tayo ng sanlibutan. Para doon lamang, ang sabi ng Biblia, let your light so shine. And we are the living epistles. Tayo ang buhay na salita ng Panginoon na binabasa ng mga tao, na binabasa ng pamilya mo, na binabasa ng kaibigan mo, na binabasa ng mga kaklase mo, binabasa ng mga kapitbahay, lahat ng sa kapaligiran mo, mga kapatid, ikaw ang tinitingnan nila. Alam nila na ikaw ay born again. Alam nila na ikaw ay Pentecostal. Kailangan ini-expect nila yan, mga kapatid, na hindi ka na nag-iinom, hindi ka na nagmumura, hindi ka na lahat, mga kapatid, bisyo. Kailangan wala ka ng sugal. Amen? Hello? Kailangan mawala na yan. Kung gusto mo maging ilaw, maging liwanag, maging asinan sa libutan, kailangan natin magkaroon ng buhay katulad ni Kristo, mga kapatid. Ang sabi ng mga kapatid, naparito siya para hanapin at iligtas ang mga nawala. Diba? Praise God. Tayo po yung mga kasama doon, mga nawala. Ngayong ginagamit na ng Panginoon. Inaayos tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hanggang tayo tinuturuan, inaayos, ginagabayan ng salita ng Panginoon ng ating mga leaders, ng ating mga pastors, mga kapatid, makinig tayo. Amen? Now, sabi dito, mga kapatid, be ambitious in mission, not in position. Amen? Huwag natin tingnan yung position agad. Position, wala yan. Amen? Hello. Tayo, mga kapatid, pantay-pantay tayo pagdating sa harapan ng Diyos. Hindi yan nahanapin, LM president ako. May president ako. Youth president ako. And of course, pastor ako. Kailangan lahat tayo maging involved. Lahat tayo, mga kapatid, amen, ay magkaroon ng pagkakaisa na purihin ng Panginoon. Na lahat tayo magkaroon ng time paano mag-akay ng mga kaluluwa. Para magbahagi. Praise God. Hindi ibig sabihin may mga posisyon na tayo, wala na tayong gagawin. Mayroon tayong gagawin. Kasama tayo doon sa mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Be ambitious in mission, not in position. Maging maingat tayo, mga kapatid.
Dahil, praise God, tinawag tayo para magkaroon ng maging kabahagi sa mission ng Panginoon, sa business, sa project ng Panginoon. Now, Alexander the Great wept because there was no more world to conquer. Miyak siya dahil wala na siyang makitang matapang pa katulad sa kanya, na lahat ay nakukonquer niya, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, umiyak siya dahil wala na siyang mundo, wala na siyang bansa na makonquer. Huh? Sabi dito, mga kapatid, he died at the age of 32 after a short life. Amen? He became a conqueror and he attribute his greatness to the following. Grabe, mga kapatid, no? Talagang Alexander the Great. Amen? Umiiyak siya dahil wala na siyang kalaban na ano. Talagang siya lang, yung talagang kailangan ganun din tayo. Amen po ba? Ang sabi ng mga kapatid, Church, we are more than Alexander the Great. Amen? Mas higit tayo doon kay Alexander the Great. Because, sabi ito mga kapatid, we have Jesus. Amen? Mayroon tayong Kristo. Mayroon tayong Jesus sa buhay. Mayroon tayong Diyos na buhay, mga kapatid. Mas higit tayo kay Alexander the Great. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Huwag tayong magpadaya, mga kapatid. Huwag tayong magpadaya. Amen. Mayroon tayong Jesus. Huwag mong sabihin, ganito ka lang. Wala akong magagawa. No? Hindi ako magaling. Hindi ako marunong. Amen. Magpasakop ka lang. Magpasakop tayo. Magtanong ka lang. How to, mga kapatid. Paano mag-share? Bibigyan tayo ng Panginoon. And of course, mayroon tayong, sinend ko naman sa inyo, mga kapatid, yung mga pwedeng i-share. No? Pag sinare nyo yan, mga kapatid, kahit hindi nyo madaliin, kasi sa proseso ng pagbuwi ng kaluluwa, hindi yan pabilisan. Hindi yan pabilisan, mga kapatid. Kailangan yan yung pagtsatsaga. Kukumustahin mo siya. Praise God. Kailangan magkaroon kayo ng relasyon, mga kapatid. Na kailangan sa Panginoon natin siya ituturo. Na Lord, doon tayo sa Diyos magtitiwala, mga kapatid. Now, sabi ito, mga kapatid, Emmanuel means God is with us. You can conquer the world because we have Jesus. Amen. Amen? Meron tayong Jesus. Kung si Kristo nga ay nagtagumpay, lahat ay ginawa niya nagtagumpay sa mga kapatid, naniniwala ang Panginoon na magtatagumpay din tayo. Amen. You can conquer the world because you have Jesus. You have the Spirit. You have the truth. Amen? And you have the name of Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nasa atin na lahat. Praise God, nasa atin na po lahat, mga kapatid. Huh? Ang kulang na lang ikaw. Ang kulang na lang tayo. Praise God. Isipin niyo, mga kapatid, mayroon tayong Kristo na naman ang gagawin natin, establish ng Panginoon yan. Pagpapalay ng Panginoon. Magtatagumpay yan, mga kapatid. At ang sabi ito, mga kapatid, we have our greatest teacher. Ang sabi ito, we are emulating the character of the Lord. Ang sabi ito, mga kapatid, we have with us the fivefold ministry. Amen. We have missionaries. We have pastors.
We have teachers, evangelists, apostles, and prophet. Kaya mga kapatid, kasama doon. Hindi lamang pastor ang kailangan magturo, mangaral. Lahat, kasama ng mga members, kailangan involved sa pag-win ng mga kaluluwa. Palakpakan natin ng Diyos. Kailangan kasama tayo mga kapatid. Ito yung gagawin nating project. Amen? Yung business ng Panginoon, project ng Panginoon, gagawin na po natin yan sa tulong. Kailangan hindi po tayo hihindi sa panawagan ng Panginoon. Magkaroon tayo ng availability na Lord, magpapagamit ako. Commitment. Praise God. Nasabi dito mga kapatid, prophets who motivate us. We have conference, LM conference, EMF conference, youth conference, even in Sunday school, mayroong conference. Na kung saan doon tayo tinuturuan pa ng Panginoon, yung mga salita ng Diyos, marami tayong mapupulot doon, mga kapatid. Kaya doon sa October, mga nanay, sumama po kayo. Marami pong pagpapala ang darating ibibigay ang Panginoon. Lahat po ng mga nanay, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Sir Robilin, sama po kayo, no? Praise God. Marami po ang pagpapala ng Panginoon. Magugulat tayo dahil talagang pinagpala ang mga nanay, mga kapatid. Ganon din mga tatay, pinagpala sila ng Panginoon. Praise God. Ang sabi dito mga kapatid, remind us about the power that we have in Jesus' name. Amen? Praise God. Yun yung trabaho o yun yung purpose ng conference na tayo po ay kailangan ma-activate yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kailangan ma-activate po yan. Ang sabi po dito mga kapatid, church, we can conquer the world. We can excel in His name. This is the world is too little for us. Amen? If we have, Jesus. Ang mundo napakaliit lamang pag meron tayong Jesus. Because mas malaki, amen, ang ating Panginoon kumpara sa mundong ito. Amen? Mas malaki ang kayang gawin ng Panginoon pag tayo ay nasa Kanya. I can do all things through Christ. Amen? Amen, kambal? Yan. Magkamukha talaga. Praise God. Yung iba hindi magkamukha. Si Rinier at si Brother Sander, ang layo eh. Praise God. Kailangan huwag mawawala si Jesus sa buhay natin. Kaya mapatid, yung mission ng Panginoon, yung goal ng Panginoon, yung project, yung business ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng involvement. Natin magsabing amen. Pangalawa mga kapatid, invest more time in prayer and fasting. Sa mga youth, nag-fasting po sila kahapon. Ilan sila? 1, 2, 3, 5. Kailangan, hindi lamang pag mga handaan, marami. Kailangan sa fasting din, marami. Walang nag-amen. Hallelujah! Praise God. Come on, young people. Brother Kevin. Praise God. Mukhang youth, kapatid. Praise God. Kailangan involved tayo. Hindi lahat, kailangan laging busog tayo. Kailangan din natin mag-fasting. Kailangan din natin manalangin. Ang sabi dito mga kapatid, but be great first in your knees and prayer. Be willing to invest time in prayer. Ang Panginoong Jesucristo, pinakita niya kung paano manalangin, kung paano mag-ayuno, mga kapatid.
Praise God. Naging halimbawa po siya, naging example po siya, mga kapatid. And the apostle also give themselves to pray. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, ay kailangan manalangin ng manalangin. Ay sabi dito, mga kapatid, the apostle also give themselves to prayer and ministry of the word. No man and woman can win spiritual warfare without prayer and fasting. Hindi tayo magtagumpay without prayer and fasting. May mga sakit, hindi yan gagaling kung walang prayer, walang fasting. Kaya ang sabi ng mga alagad ng Panginoon, Lord, pinag-pray naman namin sa pangalan mo. Bakit hindi sila nagaling? Bakit hindi nagsilayas ng mga demonyo? Ang sabi ng Panginoon, kulang kayo sa panalangin at sa pag-aayon. Amen? Kailangan natin mag-invest. Mag-invest sa panahon ng panalangin at pag-aayon. Ang sabi pa po dito, mga kapatid, prayer is conditioned by thing alone, and that is spiritually, mga kapatid. Because we wrestle not against the flesh and blood. We can only defeat the stronghold of Satan by prayer and fasting. No human weapon can defeat Satan but only prayer and fasting. Amen? Kaya pag tayo po ay lagi nagpo-worship, nagpupuri sa Panginoon, hindi po tayo mapenetrate ng gawa ni Satanas. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Huwag tayong papayag na hindi tayo nanalangin, hindi tayo nagayuno. Iba pa rin kapag tayo talagang bigay sa Panginoon. Lahat tayo magsabing amen. Ang sabi nito, mga kapatid, if we want to know where our ministry will go, sabi nito, mga kapatid, let's look at our prayer. Amen? Lord, saan mo pa yaw ilalagay? Pray. Yung kailangan. Yung ating mga church planting, Brother Aaron, Brother Emil, mag-pray kayo kung saan kayo ilalagay ng Panginoon. Praise God. No? Mag-pray kayo. Pero naniwala tayo, mga kapatid, na mayroong kalalagyan ang dalaw nito, mga kapatid. Mayroong kalalagyan yung dalawang ito, mga kapatid. Basta maging matino lang sila. Amen? Nung sila'y tinanong ni Pastor Fred sa akin, nung sila'y i-apply natin sa program ng district, ang sabi ng presbyter natin, matino ba yan? Matitino ba yan? Sabi ko, opo. Amen. Kailangan maging pagpapala. Yan sabi sa mga matino ba yan? Opo. Praise God. Tatlo sila. Yung isa, paggamit mo na daw sa local. Hindi ko, kayo magpagamit kayo sa local para yung 3 taon, local, at the same time, naghahanap kayo ng prospect, ng lugar. Amen? Pangalawa, yan, obserbahan kayo. 3 taon, doon kayo evaluate kung talagang pumasa kayo sa kailangan papasakop talaga kayo. Kasi nasa pastor din kung sino nagbigay sa inyo. Nag-repair sa inyo, mga kapatid. Kailangan susunod po tayo, mga kapatid. Hindi lamang sila, kundi sino man ang tawagin ng Panginoon. Kasi nasa huling kapanahon na tayo, mga kapatid. Marami nang tatawagin ng Panginoon na maging mga pastor, maging mga mangangaral. Kaya ngayon, mga kapatid, bara-barangay na yung church dahil wala nang mapaglagyan yung mga pastor. Amen? Kaya tayo, mga kapatid,
Itong perimeter natin, praise God. Sunnybrook, doon sa pabahay, sa church po ninyo yan, mga kapatid. Amen? Yung ating mga estudyante, praise God. Pero bago tayo lumabas, prayer, fasting, mga kapatid. There is no substitute for prayer. If you want to be successful in the ministry, makinig po tayo mga kapatid. Kung kailangan natin ng matagumpay na ministeryo, sabi dito, you have to be prayerful. There is no other method to destroy satanic power but by prayer and fasting. No mortal can win spiritual warfare. Amen? Howbeit this kind goeth not out but prayer and fasting. Yun yun mga kapatid. Praise God. Hello. Diba, yung lagi kong testimony. Yung nag-pray ako sa Panginoon, Lord, okay na ako Panginoon. Galing na. Nag-pray ako sa Panginoon, Lord, magpapala mo kay Pastor Roland. Kung papayagan niya ako mag-work, o kung sabihin niya ako magpasok sa ministry, ikaw ang mag-confirm, gamitin mo siya. Ay mga kapatid, nung nagpaalam ako mga kapatid, iyak ako nung pray ako. Sabi ko, Pastor, ganito, ganyan. I offer yung aking teacher sa Manila, mag-work. Ganito yung salary, malaki. Ang sabi niya, mamamatay ka dyan. Mag-pastor ka. Yes, Pastor. Hindi na ako nagtanong, Pastor, malaki yun. Sayang naman yun, makatulong din ako sa gawain. At the same time, sa pamilya ko makatulong din. Ano sabi niya? Huwag kang papasok dyan. Mamamatay ka dyan. Pumasok ka sa ministry. Doon mga kapatid, nagpasalamat ako sa Panginoon. Confirmation yun mga kapatid. Bakit? Yun yung hiningi ko sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya tayo mga kapatid, pag nag-pray tayo, kailangan seryoso tayo. Kailangan sincero po tayo. Na kapag ayaw ng Panginoon, huwag na tayo magpilit. Amen? Pag ayaw ng Panginoon, at pag gusto ng Panginoon, walang makakapigil, mga kapatid. Kasi, ang hindi lahat tinawag maging mga pastor. Pero tinawag para mag-minister, mag-preach, mag-share ng Word of God. Lahat tayo dyan, mga kapatid. Kasi ang pastor, ito po ay calling ng Panginoon. Ang design ng pastor, iba mga kapatid. Ang sabi ng ating Pastor Roland, mga kapatid, iba yung calling. May label na calling ng Panginoon. Iba yung level ng calling pag yung tayo tinawag maging mga pastor. Nakuha po natin, mga kapatid. Remember, sabi dito mga kapatid, winning souls in Jesus' primary business and mission. Amen? Yun yung business ng Panginoon. Mag-mission ng mga kaluluwa. Praise God. Kaya lahat tayo maging kabahagi sa mission ng Panginoon. Lahat tayo magsabing, praise the Lord! And now, mga batid, Hannah, kilala si Hannah, in the Old Testament, pray without language, just her lips were moving. Sabi ito mga kapatid, her voice was not heard, but God's hand was moved. Amen? Grabe yung prayer ng tao niyo. Kaya, naipanganak si Samuel. Amen? Yun yung bunga ng prayer niya. There is a message for all classes of people. The Scouts' motto is to be always, sabi ito mapatid, prepare. Yun yung Boy Scout laging handa. Amen? Lahat ng mga nakaranas sa maging Boy Scout, Girl Scout, magsabing Amen.
Anong motto nila? Laging handa. No? Laging handa yan. Ang sabi ng mga batid is to be always prepared. Before doing anything, get yourself ready and prepared. We are not comfortable to do God's business project without prayer. Amen? Kailangan prayer. Ano man ang gagawin natin, kailangan prayer ang pinakang uunahin natin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya mapatid, magpatuloy tayo. Amen? Magpagamit tayo. Huwag kayong mahiya, magtanong kay pastor, humingi ng mga panturo. Praise God. Nandito lang ang inyong lingkod. Mag-aalalay sa inyo. Magbibigay ng mga notes para sa inyo. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Sister Jana, nung nakaraan, nagtanong, pastor, magtuturo ako. Ay, naunahan si Brother Luis. Pastor, magtuturo ako. Pahingi po ng panturo. Binigay ko sa kanya, mga kapatid. Maghingi kayo, mga sa akin. At tinuturo ako sa bahay. Ano, naramdaman mo yung presensya ng Panginoon? Ramdam niya yung presensya ng Panginoon. Kaya pala yung nakarang Bible study, parang iba yung dating. Praise God. Now, number 3, mga kapatid, emphasize mission and preaching and teaching. Yan. Kailangan equip po tayo lahat. Hindi, ibig sabihin, ay, leader ako. Pero hindi ka naman equip, mahirap po humarap sa laban na hindi equip, na hindi nakapaghanda, mga kapatid. At tayo magsabing amen. Ang sabi nito, mga kapatid, the Holy Ghost, for the promise is unto you, and to your children, and to all, ang sabi nito sa lahat, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. The first coming of Christ was aimed for mission, to save His people, to seek and save, and to save which was lost. Amen? Yun yung ano ng Panginoon. Bago siya dumating, kailangan masumpungan lahat ng mga. Kaya nga sabi ng Matthew 24 verse 14, ipapangaral ang salita ng Panginoon ang Ebanghelyo, no? At kapag ito'y narinig na, babalik ng Panginoon. Ipasol lahat na nakarinig, pero hindi nakarinig ng truth. Kailangan yung gospel, yung truth ng Panginoon, yung marinig nila before na darating ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag pong madidelay ang pangangaral sa salita ng Panginoon. Natin magsabing amen. In Matthew chapter 1 verse 21 states, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Sabi ito, para iligtas ang lahat. No? Lahat tayo kasama doon. No? Grasya ng Panginoon yung sa atin. Kaya huwag tayong magmalaki na ganito tayo. No, mga kapatid, wala tayong magpagmalaki. Grasya ng Panginoon yung dumating sa atin. Privilege ng Panginoon yan. No? Alam niyo, mga kapatid, tayo mga hindi naman Hudyo, grasya ng Panginoon dumating sa atin. Huwag nating isipin na ang kaligtasan ng Panginoon ay kapag tayo ay hindi tumino sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi mawawala. Mawawala yun, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi tayo yung nagtuturo na once saved, always saved. Hindi tayo yun. Ang principle ng Panginoon, kung tayo'y titino, kung tayo'y susunod, kung tayo'y manatili ang kaligtasan ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Hindi yung nabautismo tayo, naglingkod tayo ngayon, pagkatapos babalik tayo dun sa dati nating buhay, at pagbalik ng Panginoon, ligtas tayo. Hindi po yun, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? No? Mag-ingat po tayo. Wala pong false at wala pong truth. May truth, mga kapatid. May truth na salvation, pero yan ay pwedeng mawala dahil privilege po natin yan. Pag ang tao hindi maging matino sa harapan ng Diyos,
pagdating ng Panginoon, pag hindi siya nagbago, hindi siya makatanggap ng tunay na kaligtasan. No? Hindi siya makasama sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, iingatan natin yung relasyon na tinanggap natin sa Panginoon. Yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, Sister Diane, sa Revelation chapter 3 verse 11, sige lang. 5, 4, 3, 2, 11 verse, 3 verse 11. Wag mo pila. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Ingatan natin sa Tagalog. Sister Diane, panghawakan sabi dyan mga kapatid. 5, 4, 3, 2, 1. Half. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ng iyong putong. Amen? Ano ba yung tinanggap natin? Kaligtasan na mula sa Panginoon. Gospel ng Panginoon. Repentance. Faith. Amen? Lahat yan tinanggap natin. Mga kapatid, panghawakan po natin. Sabi yan, matibay. Upang huwag manakaw ng sinuman. Huwag tayong magpalistract sa takbo ng sanlibutan, mga kapatid. Panghawakan nating matibay yung nasa atin. Yung tinanggap natin sa ating dakilang Diyos. Lahat tayo magsabing Amen. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng pagkakataon mag-share, privilege na mag-share ng Word of God. Huwag natin iurong ang pag-aasik ng salita ng Panginoon. Ang sabi dito mga kapatid, prioritize mission above all. God's mission is our mission. Even today, His mission is still our mission. It will not change. Amen? Hindi magbabago yun. Kung ano yung nakasulat sa Bible, na sa Matthew chapter 28, verse 19, na kailangan mabautismo ng lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, lahat yun hindi mababago yan mga kapatid. Kailangan ipangaral natin. Amen po ba mga kapatid? His mission, sabi ito mga kapatid, it cannot be amended. Hindi siya pwedeng baguhin. Hindi siya pwedeng mga kapatid, yung parang ibahin. Praise God. Ang sabi ito, He does not consider out our alibis and excuses for us not to be used, amen, in the ministry. He does not consider our alibis and excuses for us not to be used in ministry. Pastor, wala kasi akong hanap buhay. Problema mo na yun. Pastor, wala akong trabaho. Yun lang. Wala akong mga resources. Mga kapatid, mahirap yung may resources ka naman, hindi ka naman nagsishare ng Word of God. Amen? Ang Diyos ang magpo-provide. Kung tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon. Amen? Tayo'y tinawag ng Panginoon para ibahagi ang salita ng Diyos. Para alagaan ang tupa ng Panginoon. Praise God. Kaya wag natin gawing alibay yung marami pa akong gagawin, marami kong plano. Praise God. Hayaan natin ang plano ng Panginoon yung mangyari sa buhay natin. Amen po ba? Praise God. It is the main thing that Great Commission is recorded 4 times in the Gospel. It is God's order. Go, preach, baptize in Jesus' name. And teach them to observe all things in whatsoever had been commanded. Amen? Commanded to them, there was a promise that when we go in mission, sabi ng Panginoon, I am with you. Hello. I am with you always,
even unto the end of the world. Praise God, ako'y sa iyong palagi. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa Kristo. He will always be at our side. Laging nasa iyo, laging nasa akin, laging nasa atin ang Panginoong Hesus. Hanggang sa muli niyang pagbabalik, basta sa Panginoon tayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Ang laban nito, hindi natin laban natin ito kasama ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Magpatuloy tayo, mga kapatid. Kung tayo iniisip natin, Pastor, baguhan ako, basta magpagamit ka lang sa Panginoon, yung naranasan natin, ibahagi natin sa kanila yung kabutihan ng ating Panginoon. Magugulat tayo. Praise God. Magkakaroon ng mga bisita. Ang Panginoon ang magdadala. Sa pag-win ng kaluluwa, tandaan po natin na hindi dapat ito minamadali. Amen? Hindi dapat ito minamadali, mga kapatid. Praise God. Sa pag-win ng mga kaluluwa, ito po ay cultivate natin sa panalangin. Kailangan dinidiligan natin sa visitation, dinidiligan natin sa pagpapaalala, sa kumustahan, mga kapatid. Praise God. Ang sabi dito, mga kapatid, signs shall follow, casting all devils in the name of Jesus Christ. Amen po ba? Lahat po yan susunod kapag tayo nabautismo kay Kristo sa pangalan ni Kristo, mga kapatid. Lahat po yan ay susunod. Mga sign and wonders. Magsasalita ng iba't ibang wika. Kahit na makahawak ng ahas, hindi makagat, hindi matay. Basta hindi lang sadyain. Nakuha po natin. Ang sabi ng Panginoon, hindi ang mamamatay. May cobra, hinawakan. Kinagat. Namatay. Humarap sa langit. Sa Panginoon, Lord, sabi mo, ang sabi ko, anak, sabi ng Panginoon, huwag mong sadyain. Huwag mong asarin yung ahas, kakagating ka na yan. Ang sabi nun, pag hindi mo alam na nandyan, kahit nga uminom ng lason na hindi mo alam naman na pinag-pray mo yung tubig, hindi ka mamaano. Amen? Promise ng Panginoon. Susunod yun yung milagro ng Panginoon. Pero nabautismo na ako, Panginoon. Gusto kong itest kung talagang totoo yung salita. May lason. Ininom mo. Siguradong patay ka talaga. Mga patid, kasi pagmamataas yun sa harapan ng Diyos. Amen? Mayroon yung isang istorya na may isang pastor at ay mga kapatid o kapatiran na nasa Romblon. Sa Romblon, mga kapatid, alam niyo sa mga, minsan sa probinsya, maraming mga nagpipitik. Hilo. Laso. Pag kinom niya, mga kapatid, ay paghawak niya, mga kapatid, biglang nabasag yung glass. No? Kasi yung, binasag ng Panginoon. Kaya tumakbo yung babae, mga kapatid. Ganon yung kapangyarihan na kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Protection na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag na natin subukan. No? Alam mo nang may lason, iinumin mo. Huwag. May mga anak ka. Bata pa yung asawa. Huwag mo subukan. No? Hayaan natin kung yan man ay gagawin ng Diyos sa buhay mo bilang isang magandang testimony, huwag mong hanapin. Hayaan mo lang ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi mayroong binigay ang Diyos kung iingatan natin ang katawan natin, iingatan tayo ng Diyos. And we are the temple of God. Pero kung hindi natin iingatan, wawasakin din tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon na kailangan natin na sumunod sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? Enhance, activate the power that is in us. Is in you. Amen? Lahat tayo tatay. Praise God. Praise the Lord. Lahat tayo inuutusan ng Panginoon
na tayo ay mangaral, magbahagi, kahit hindi isang oras, ang pag-share ng salita ng Panginoon, ma-share mo lang yung sabihin mo, mahal tayo ng Diyos. Namatay siya para sa iyo, para sa akin. Amen. Very powerful yun, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, yun yung dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay, mga kapatid? Hallelujah. Shake. Hallelujah. Our faith. Amen. You are powerful creature because you have the Spirit of God. When we have the Spirit of God, kapatid, magkaroon tayo ng commitment sa oras nito, mga kapatid. Na tayo po, kung bigyan tayo ng Panginoon ang taong bibigyan ng salita niya o na pwedeng bahagi na ng salita niya, mga kapatid, wag na nating hayaan na mawala ang pagkakataon. Ipangaral mo ang salita ng Diyos sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Hallelujah. Let the Word of God, hallelujah, mai-preach natin sa kanila. Even sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, ibahagi natin ang salita ng Panginoon dahil ito yung mandate, business, order, project ng Panginoon sa atin, mga kapatid. To win more souls, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede nyo bang ipatong yung mga kamay sa inyong ulo, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Malaya kang sabihin, hallelujah. Yung salita ng Panginoon, I'm here. I'm willing to obey. I'm willing to preach your word. I'm willing to submit. Hallelujah to your will, O God. Hallelujah. I'm willing, Panginoon. Hallelujah, na ibahagi ang kabutihan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, narito ang iyong mga anak. At habang nakapatong ang kanilang mga kamay, we ask double portions of anointing, O Lord, be upon your people. Be upon your people in this room. In the name of Jesus, double portion of anointing. Hallelujah, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Gagamitin mo ang iyong mga anak. Hindi lamang dahil sila ay mga leader. Hindi lamang dahil sila ay mga musicians. Kundi lahat kami, Panginoon, ay magpapagamit, Lord. Kami man, Panginoon, ay mga baguhan. Kami man, Panginoon, hallelujah, hallelujah, ay mga bagong atin pa lamang, Lord. Teach us. Guide us, Lord, by the power of your name, in the name of Jesus. Anoint, hallelujah, ang iyong mga anak, double portion of anointing, double portion of purpose. Igawan mo sa iyong mga anak. Panginoon, magpapagamit kami. Panginoon, susunod kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bigyan mo po kami ng kabigatan na ipangaral ang iyong mga salita. For that I am ashamed the gospel of Christ. Amen. Hallelujah. Hindi namin ikinahihiya ang iyong mga salita. Lord, guide us. Hallelujah. In the name of Jesus. Panginoon, narito kami. Hallelujah. Nagtitiwala sa iyong mga salita. Nagtitiwala, Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin
nagtitiwala sa kapangyarihan ng pag-aayon. Panginoon, patuloy kang gumawa sa aming mga buhay. Gamitin mo ang mga anak mong narito sa iyong harapan. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, your sin. Hallelujah. For your kingdom in the name of Jesus. Thank you, God, for the privilege. Thank you, God. Hallelujah, for your grace. Salamat, Panginoon. In the name of Jesus. Gayun din ang mga batang narito. Gamitin mo sila na sila ay magbahagi ng iyong salita. Ang kabutihan mo. Young people, LM Department, MF Department, Lord, Sunday School Department, use them, Lord, for your kingdom. Hallelujah, because of souls, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Sige mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Let the anointing of the Lord be with you in the name of Jesus. Hallelujah. Anointing. Come on. Hallelujah. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa huling kapanahon ito, na maraming mga kaluluwa maglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga anak. By the authority of your name, in the name of Jesus, ano bang binagaling ng iyong mga anak, Panginoon, gamitin mo po sila in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Anointing, yes, Lord. Fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Thank you, Lord. Panginoon, narito ang iyong mga anak ko, Diyos. Sila po ay nagtitiwala. Sila po, Panginoon, ay umaasa sa iyo. Handa na ang aming puso, Panginoon. Handa na po, Panginoon, ang aming mga hallelujah buhay na may bahagi namin ang iyong mga salita. Panginoon, ang mga anak mong narito, mula sa mga katatayan, sa mga nanay, sa mga kabataan, Sunday School, Lord, gamitin mo lamang po sila for your kingdom, for your glory, in the name of Jesus. Patuloy na katalinuhan, patuloy, Panginoon, na anointing, patuloy na kaalaman sa mga salita mo. Let your Spirit, O Lord God, hallelujah, maggagabay sa amin. Hallelujah, patuloy mo kaming turuan magpasakop sa kalooban mo, magpasakop at susunod sa kalooban mo, Panginoon. God, habang hindi ka pa dumarating, help us, guide us, Lord, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng bahagi, involvement, Panginoon, sa church, sa pagbuwi ng mga kaluluwa, sapagkat hinog na, hallelujah, ang mga anihin. At Lord, narito ang iyong mga anak, dumudulog at hallelujah, tumutugon sa tawag mo, Panginoon. Gamitin mo sila in the name of Jesus.
Mga estudyante, Lord, gamitin mo sila sa school. Magbahagi ng salita mo. Magbahagi ng kabutihan mo, Panginoon. Mga nanay, mga tatay, mga kabataan, in the name of Jesus, by the authority na binigyan mo sa iyong lingkod. Lord God, use them, Lord. In the name of Jesus, gamitin mo po sila. Na sila po ay maghahayag ng iyong mga salita. Hallelujah. Ang mission nito, Panginoon, hindi ito sa amin, kundi sa iyo. Hallelujah. It's your order, Lord. Hallelujah. It's your business. It's your project, Panginoon. God, help us. In the name of Jesus. Salamat po sa tagumpay, Panginoon, sa reminders na mula sa iyo. Ingatan mo kami sa loob ng sanlinggo na maluwalhati ka sa bawat gawa ng aming mga kamay. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Cover us with your precious blood, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank God. Kamain tayo, mga kapatid. Huwag tayo muna uuwi. Mayroon po tayong picture taking. Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon tayong picture taking, mga kapatid. Pwede na po kayo mag-ayos-ayos para medyo ayos tayo, mga kapatid.